takot kang magbigay ng time sa Diyos, expression mo yon na mayroon kang pinaglalaanan ng ibang time doon sa iba. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang, sabihin natin time. So, hindi nyo naintindihan ulit. Sabihin natin time. Ang katumbas ng time, ang ibig sabihin po ng time, life. Hindi nyo ba alam na yung time ninyo ay life? Hello? To wherever you spend your moment, you spend your time, you spend your life to that thing. Ngayon, pag natatakot ka na mawala sa iyo yon, hindi mo lang wino-worship yung paglalaan mo ng time doon, natatakot ka pa at sinasamba mo na yon. Kaya anuman, punchline ulit, anuman ang kinakatakutan mo, kalaban ng Diyos yan sa buhay mo. Hello? Tumingin kayo mabuti. Pag may edad ka na, katulad ko, praise God, di pa masyado. Kami? Okay? Punchline talaga to sa edad namin. Ang fear namin ay unti-unti kaming naagnas sa mas, alam niyo yung mas worse na usapin o salita. May word dyan na scientifically may word dyan yung baby, paglabas niya, puting-puti siya. Paglaan ng isang linggo, nagbabrown na siya. May word dyan, nalimutan ko lang. Gusto ko sanang i-share sa inyo yan. So anyway, yung time, ang katumbas nito ay life. Okay? Ayaw niyo maniwala? Alam niyo ba binabayaran sa iyo ng kaisya? Anong binabayaran sa inyo ng kaisya? Magkano isang oras mo? Hindi ko tinatanong kung sasagutin niyo ako. Okay? So, ibig sabihin, itong 2026 February, papasok ka na ng March. Pagkatapos nitong 26, saan mo nilalaan ang 365 days for how many hours, ilang thousand of minutes and hours, yung isang taon. You spend all of that time sa trabaho mo, at yun yung binabayaran sa'yo, na hindi mo alam na ang binabayaran sa'yo ay buhay mo. Katumbas ng buhay mo, yung number one sa buhay mo, yung kalusugan mo. Kaya pag matanda ka na, ayaw ka na ng kaisya. Alam niyo ba yun sa business? Hindi, totoo po to. Totoong usapin po to. Kami na matatanda, inaayawan na kami sa kaisya. Opo. Ako 53 na ako this year. Aayawan na ako sa kaisya. But I never feared that. Mas gusto kong namumuti na yung buhok ko noon. Parang ayaw kong magpumuti ang buhok ko. But in the Bible said, yung mga pumuputi ang buhok, hindi nyo alam, yan ay tatak ng matalinong tao. Ibig sabihin, tumatanda ka na mayroon kang pinagkakatandaan. Nagmamature ka na mayroon ka talagang tatawagin na matured ka talaga. Kung mag-isip ka, matured ka. Kaya okay lang, pumuti ang buhok. Pero nagkukulay pa rin ako. Parang ayaw tanggapin Di ba? Pwede pa ba magkulay? Anyway, anong binabayaran sa'yo? Yung oras mo. Anong oras mo? Buhay mo. At ang pinaka number one sa oras mo ay yung tinatawag na kalusugan mo. So binabayaran nila yung buhay mo, which is, binasa natin kanina, when you were born, God has already finished you. Ulitin ko po. When you were born, you are already finished in the sight of God. Hello. Nakasulat po yan sa Ecclesiastes. Ibig sabihin, when God, before you were born instead, you are already finished in the sight of God. God is so willing to give you birth so that you can see what the beauty of life God has prepared for you before the foundation, before God has created the angels. Hindi nyo ba alam yun na ganun kayo tinitingnan ng Diyos? Anong klaseng Diyos yan? Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Huwag ka. Hindi ninyo alam.
Kaya wag mong pagsasabihan ng masasamang bagay yan, wag kang magsisinungaling dyan, or wag mong mumurain yan. Hello, wag mong duduro-duruin yan. Hindi mo alam kung ano ang prepare ng Diyos sa buhay niya. Ang nanay niya, hindi niya naintindihan. Gusto niyang basahin ko sa Bible? Nakasulat yan sa Bible, sa Isaiah and 1 Corinthians chapter 2. Ang sabi ni Apostol Paul, nirepeat niya yung sa Book of Isaiah, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa nakita ng mga mata, hindi pa naintindihan ng mga puso, ano ang prepare ng Diyos sa buhay mo bago ka likhain. Kaya wag mong duduruin ng isang tao dahil hindi mo alam kung ano ang merong specialty ang Diyos sa taong yan. That's why yung iris ninyo, yung thumbprints ninyo, wala kayong katulad. Amen. You're so unique. Sabihan natin, you're so unique. You're so unique. Hello? Sometimes, alam nyo, as a preacher, ang masaklap sa isang preacher, ang sarap na marinig. Pero yung iba, hindi sila naniniwala. Alam nyo ba yon? Kapag hindi mo pinaniniwalaan yung naririnig mo na sinabi ng Diyos, at sasabihin ko sa iyo, hindi magbabago ang perception ng mga plano mo. Yung mga alam mo na paniniwalaan mo, hindi mo babaguhin ang mga yapak at mga habang na gagawin mo kung naririnig mo ito ngayon. Alam nyo ba yon? Yung naririnig mo, kadalasan napanood mo yan sa drama. Kadalasan, narinig mo yan sa kaibigan. Hello? Kaya minsan, naglalakad ka sa idea ng iba. Bakit hindi ka maniwala doon sa isang Diyos na nagplano sa'yo bago pa ang mga anghel ay likhain niya? Alam niyo ba yon? Pag babasahin niyo ang Bible, when you are born, God has ordained six angels to protect you. They are created for your protection. So before God has given you birth, nagbigay na siya ng guard sa buhay mo, bodyguard ng buhay mo. Hello? In the book of Hebrews, sinabi niya yan, ang mga angels ay binigay ng Diyos para protektahan ang mga inheritor ng salvation. Hello? So, ibig sabihin, lahat ng puntahan namin, alam namin na yun yung nilalakaran ko dahil kaya minsan sinasabi ko when I pray at alam ko yung alam niyo ba, ewan ko dun sa mga kasama ko, nakaranas na kayo ng pambubuli, no? Sa loob ng kaisya, no? Dahil hindi nyo maintindihan ang karakter ng mga tao, no? Hindi lang satyo nyo, kadalasan yung mga leader nyo, sila pa ang maangas, no? Na ang hirap na ikaw ay hindi pinaniniwalaan at ang liit ng tingin sa'yo. Hello? Naranasan ko yan. Sa Okayama. Galing ako ng Okayama for one year more. At yung kasama ko talagang, Alam niyo kung bakit? At least ako, hindi ako sinasaktan. Pero yung kasama kong Hapon, punching bag. Walang araw na hindi dumudugo ang mukha niya. Okay? Naintindihan niyo yon? Hello, na-experience ko yan. Ngayon, mayroon na naman akong kasama for another shift. Grabe Lord, sabi ko, pero naniniwala ako. Ginawa mo noon itong, mahirap magsalita, no? Kasi naka-YouTube tayo. Pero totoo po yun. Ngayon din, ulit, nararanasan ko yon sa isang tao. Sabi ko, Lord, nagawa mo noon sa akin. Si David nga, King David. Alam niyo si King David? Nung hinahabol siya ni King Solomon para patayin, alam niyo ba na mayroong buhay si David na nag-react siya na para siyang buang para lang isalba yung kanyang buhay? Nag-arting siya, nagsiraulo sa loob ng palasyo para lang hindi siya patayin. Pero alam ng hari na magiging hari itong si King David. Mayroon sa part ng buhay niya na parang hinahabol siya na isang asong gubat para patayin at nakatira sa kuweba ng mga bundok. Gaano ka-worse yun sa mga tinawag ng Diyos? Hello? Ulitin ko, panahon lang. Bakit? Siya yung nagtayo ng Jerusalem na pinupuntahan ninyo ngayon at naniniwala kayo, ngayon nakatayo moske.
Siya yung unang nagtayo, tinuloy ni King Solomon. Pero dati siyang nag-arting buang-buang at hinahabol siyang parang hayop para patayin. Hindi nyo alam kung ano ang plano ng Diyos sa inyo. Gaano ka-amazing yung love ng Diyos sa inyo. Basahin ko sa Ephesians, no? Actually, nandyan, no? Hanapin ko muna, no? Marami po akong prepare, pero mayroon po kayong mga questions sa buhay na gusto kong makita po ninyo. Kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kasi gusto kong umuwi kayo, hindi nyo misunderstood ang love, kundi baguhin ang isip ninyo kung ano ang pag-ibig. At itong pag-ibig na ito dapat ang i-adapt mo magmula ngayon kahit nahihirapan kang paniwalaan. Ulitin ko, kapag narinig mo ito, hindi ko masasabi at iilan lang talaga ang matatanggap agad at mababago yung isip. Pero naniniwala ako sa banal na espiritu, kung naririnig mo ito, at gusto mong magtiwala na ang naririnig mo ay totoo sa iyo at kinakausap ka ng Diyos ngayon, hello? Pwede mong baguhin ang buhay mo. Alam niyo kung bakit? Ay, ang daming dapat i-reveal sa inyo na principle. Pero bago yan, sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 6, sabi niya, pinagpala ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo, who has blessed us with all, or with every, pero sa ibang version, with all. Sabi natin with all. Sabi dito, babasahin natin ulit, no? Sabi niya, ang Diyos Ama ay pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapala. Okay? Yan yung translation sa Tagalog kung babasahin mo. So lahat ng pagpapala ay ibinigay na sa iyo ng Diyos. Everything or every blessings was already given to you. Ilan daw ang binigay sa iyo? 1 million? Pag may 1 million kang blessings, masaya ka? Dahil alam mo na bago ka pa isidilan, pinagpala ka na ng Diyos ng lahat. Name it, lahat sa'yo na. Lahat. Sabihin mo, all. So pinagpala ka pala ng Diyos noon pa. Sabi niya kasi dito, just as He chose, God has blessed us in heavenly places in Christ. Ito napakahalaga that you are in Christ. Not Christ. Okay? Pag Christian ka, dalawang ibig sabihin nun. But this time, dapat malaman mo na yung spiritual blessings, nung tanggapin mo at may pananampalataya ka sa kaisipan mo, sabi natin, isip. Ang isip mo sa Bible, ang tawag dito ay heart. Ano daw ang heart? Mind. Okay? Hindi yung brain. Yung brain ay isang material para yung mind ay mag-function. Okay? Yung ear ay isang material para ikaw ay makarinig. So, kailangan ang physical aspect para marinig mo at malaman mo ang spiritual aspect. Ganon katalino ang Diyos. Okay? But this time, ang sabi ng Bible, sabi niya, just as Christ placed in you all the blessings that is in Christ was already in you. Sabi niya dito, kung babasahin ninyo, before the foundation of the world. Kailan kayo pinagpala ng Diyos? Before Adam and Eve was born and created, you are already blessed with all blessings. Amen. Bakit ka nagdududa? Alam niyo kung bakit kayo nagdududa? Huwag kayo magtaka, kasi galing din ako doon. Walang taong hindi galing doon. Hindi ko sinasabi sa inyo ito dahil alam ko, kundi naranasan kong maging magduda. Pero wala na ako doon. Wala ka na ba doon, kapatid? Sabihin, wala na ako doon. Wala na ako doon. So, nandito ka na ngayon. Amen. Sabihin mo, andito na ako ngayon. This is my faith now. This is my faith now. God has already blessed you with all spiritual blessings in Christ before the foundation of the world. Yun palang blessing na. Anong problema mo ngayon? Wala kang pera? Huwag kang matakot sa pera. Dahil ang pera ay... Okay.
Ang pera po ay tools. Ano po ang pera? Naiintindihan natin? So ang pera, pag nasa kamay mo, huwag mong sasambahin. Tools yan. Ang tools, gagamitin mo yan kapag mayroon kang hindi maayos or mayroon kang dapat ayusin. Kaya kailangan mo ng tools. So huwag mong itatapon ang tools kasi hindi mo alam kung kailan mo siya kailangan. Pero hindi ibig sabihin mamahalin mo yung tools. Gagamitin mo siya. Okay, bigyan mo siya ng value pero hindi mo siya ganong itutumbas ng pag-ibig na kung saan ang Diyos ay pinagpala ka na dahil sa kanyang pag-ibig. Bakit? Sabi niya, that we should be, kung ikaw ay pinagpala na ng Diyos ng lahat ng blessing, okay, before the foundation of the world, ibig sabihin, because God wants you to enjoy that blessing. And if God wants you to enjoy that blessing in your life is so valuable to God that He even doesn't want to give you on this state of your life. Kaya hindi mo siya nararanasan. Bakit? Because God will only release a divine blessing, sabi natin divine blessing, in a divine vessel. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nagsasayang ang Diyos. Kung ikaw sinasayang mo ang oras mo sa ibang bagay, ang Diyos, wala pa siyang panahon para i-release kahit pinagpalan na sa'yo. Kung mayroon kang anak na hindi mo mautusan at laging nasa, ano ba yun? Ano ba yung mga games niyo? Ano ba yun? ML? Ano ba tawag niya? Ha? At ano ba yung ibang mga games ninyo? At ito na ang kumakain ng kanyang time, ng kanyang buhay, at hindi mo siya mautusan, tapos mayaman ka, tapos nung, alam mo yun, alam mo na gusto niyang hiramin yung Lexus mo, kasi yung barkada niya, maglalaro sila ng ML doon sa bahay nila, medyo malayo at hindi siya makapaglakad at gabi na. Bibigay mo ba yung susi sa 12 years old? Pagtitiwalaan mo sa isang 10 years old? Pero alam nung bata na kanya yun. Pagdating ng panahon. Alam ng bata yun. Naintindihan natin? Kaya ang Diyos, hindi siya magre-release ng blessing. Naunawaan ninyo? Kasi hindi mo pa panahon. Bakit? Dahil ang blessing na ibinigay sa iyo ng Diyos before the foundation of the world will be a danger and risk of your life. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ayaw kanyang pagpalain. What a twist. Kasi hindi ka pa ready. Naintindihan nyo? Bakit puro punchline, pastor, ang turo mo? Wala akong magawa. Yan ang Diyos eh. In that part of God ay hindi maintindihan. Anyway, sabi niya dito, pinili kayo ng Diyos at pinagpala na maging banal. So, dapat maging banal ka muna. So, matatanggap mo ang blessing, all the blessing, kapag ikaw ay holy, without blame. Ano daw? Holy, without blame. So yung blessing para sa iyo talaga. Kapag ikaw ay holy, without blame. So ang blessing hindi para sa iyo dahil gets natin? So why do you question God? If God is giving you principles, and those principles and laws you cannot follow. God is so willing and so committed to release that blessing. Alam niyo ba kung gaano ka-committed ang Diyos sa pagpapala mo, kung bakit niya nilikha? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Para i-redirect ang buhay mo, para ikaw ay maging holy without any blame or wala kang kapintasan.
Ganon siya ka-committed sa blessings niya. Naintindihan niyo ba yon? Hello po. Kumusta ka na ngayon? Nababago na ba? Or medyo sumisikip ang isip ko, pastor, sa sinasabi mo? Ulitin ko, whatever you fear, you worship. Kaya may punchline. Kasi yung punchline will protect you in God's blessings. Para malaman mo, and God wants you to be changed. Sabi niya, before Him in love. So, God has created you with all blessings to be holy, without blame, and created you in love. Krinate ka niya sa pag-ibig. Saan ka daw galing? Sa pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, saan ka galing? Sa Diyos. Di ba? Hindi ka galing sa mga anghel. Hindi ka galing sa unggoy. Di ba? When God said, everything that He created is beautiful, beautiful unggoy. Hindi kayo unggoy. Ito scientifically, zoology, biology, ang isang hayop na four-legged animals will always walk with four legs. That's the explanation of zoology. And you are not walking with four legs, but two legs. You are not animals. You're safe. Unawaan niyo po yun? God has created you to dominate all creation. Nag-guess natin? Hello po. So, everything that I'm telling you was already conclusion. Conclusion na yan. Para pag-uwi mo, hindi ko man mai-share yung bracket ng bakit ko ito tinuturo sa inyo. At least pag-uwi mo, magbago yung isip mo pag-uwi mo. Ulitin ko po. Sa mata ng Diyos, anuman yung ginagawa mo, hindi ka maliligtas, kundi yung pamamaraan lang ng Diyos at may balik ka doon sa tunay na aspeto na nilikha ka ng Diyos sa pag-ibig. Kaya, nung kaya ikaw ay bilhin muli ng Diyos, create ka niya, nawala ka sa Kanya, binili ka pa rin niya. Hello? Gaano ka kahalaga sa Diyos? Nung mawala ka, dahil nawala ka according to your own will, binili ka ng Diyos ulit. You are fully paid. Sabihin na, fully paid ka na. Pag fully paid, pag fully paid na wala. Pag fully paid ka na, may babayaran ka pa ba? So anong dapat mong gawin pag binayaran ka na? Ha? Pagbayad ka na, utang ulit. Okay. Okay. Diba? Hello po. Kaya ang sabi ng Bible, nung binili ka ulit, sabi dito, mahal ka ng Diyos. Sino daw? Mahal ng Diyos. Ulitin ko. Yun po yung mistake. Akala natin, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. That's the question. Kasi ang tanong, kung mahal ka ng Diyos, bakit maraming naghihirap? Maraming, di ba? So, ang daming question. Pero, because we do not understand what love of God means, we thought that this verse, this world means you. Actually, it's not the thing that you know, but the world that God has given you before the foundation of the world. Ang world na ito ay K-O-S-M-O-S. Cosmos. Nang ibig sabihin, ito ay yung nature ng Diyos na nilagay niya sa iyo, mahal na mahal niya yun. Hello. Sabi niya, God has already blessed you with all the blessings. Kasama yun. Na mahal niya. Na ang tagasalo ng blessing na yun ay yung cosmos, yung world of God in your life. Okay? Yun yung magsasalo ng blessing ng Diyos. Okay? Naintindihan natin?
Hello, hindi yung world na yung mga makasalanan, mahal ng Diyos. Kung babasahin mo fully itong 3, 16, 17, 18, 16 pa lang to. Mababasa mo is 17 and 18 na maraming hindi maliligtas. Kung mahal niya ang lahat, bakit maraming hindi maliligtas at kakaunti lang maliligtas? Chapter 7 ng Matthew. And that's the big question. Di ba? And we explain so much of this that sometimes we did not understand even a preacher. But this time, kailangan mawala yung mga ganong mistake o tawag dito, pagpapaliwanag. Dahil kung mahal ka ng Diyos, bakit kanya parang, ba't ganito? Yung, alam niyo yun, yung, paano ko ba explain sa inyo? Kung pinagpala ka ng Diyos, bakit marami pa ang hindi maliligtas? So ano ba itong pag-ibig na to? Tumingin kayo ulit. Principle. Ang mga angels, if you will study the doctrine of the angels and the demons, they fight each other. So the angels fights the demons. Do you fight demons? Di ba? Because in the principle, spirit realms fights in the spirit, lahat ng may spirit nature. So you do not fight yung mga nasa spirit realms. Pero ang kalaban mo, sino ka? Ano ka? Tao. Kaya minsan, nasa tabi mo, ang hirap na magwagi sa gusto mo. Pero wala, kahit anong sabihin natin, minsan, yung tao, si Taning kasi sinisisi kay Taning. Pero ang katotohanan, sarili mong kagagawan. Ang tawag doon, self-induced trouble. Alam mo na magiging trouble siya, pero pinili mo pa rin. So sometimes, most of the time, hindi lang sometimes, mararanasan mo that man fights man. Angels fights fallen angels. Not the other angels. Okay? The fallen ones. Which called now the evil spirits. So ibig sabihin, spirits begets spirits. Man begets man. Principle po ito ng Bible. So anong ibig sabihin? Pakinggan niyo ako mabuti. Dahil maintindihan niyo ito. Maintindihan niyo to. Pag nasa isip mo, so, if God is Spirit, kanina babasahin sana ni ano yun ni bro, pero iba yun eh. Sabi dun sa verse 23 ng John chapter 4 naman yun, hindi 1 John eh. Chapter 24 ng, I think 24 or 25. Somewhere, 23, 24, 35. Sabi doon, God is Spirit, so you worship Him in Spirit. Okay? And for God is truth, totoo siya, so you worship Him in truth. So, truth begets truth, Spirit begets Spirit, man begets man. And that's the principle. So you cannot come to God with your body to worship Him. That's why God is looking in this body as Spirit, sabi doon sa verse, blameless and holy. So the only spirit that can worship a blameless God and a holy God is a spirit who is blameless and holy also. Holy begets holy, blameless begets blameless. Nag-gets niyo yun? Kasi sinabi ni Jesus Christ doon sa babae, sabi niya, magmula ngayon, ang klase ng pagsamba na hinahanap ng Diyos na matagal na ay pagsamba sa pamamagitan ng totoong espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay espiritu at siya ay totoo. So you cannot come to God with this body if you do not have that holy, born-again spirit and say, God, I worship you, I adore you, I praise you, I thank you. Nagets niyo yon?
That's why, mahabang panahon ng buhay natin, we thought na worship natin ang Diyos. Hello? Naunawaan niyo po ako. Pastor, ayoko nang pumunta doon. Lalim magturo ni Pastor. Pero totoo ito. Kasi marami na tayong panahon sa ginugugol natin sa oras natin, hindi natin nakikita yung katotohanan. Ganito. So if God loves so much the world and God is holy and His love is divine, what kind of world will He embrace? What kind of world? A holy one. Like Him. Naintindihan? That's why, ang sabi niya, so because He loved this world that He put in your life, He created you in His image and likeness. Everybody say image. Image means your character. Yung imahe mo, kung sino ka. Likeness means yung nature ng Diyos. So God has put that nature and likeness of God into your life with a holy body. So God is looking on that inside that is look like Him in that body na meron ka. That's why God said, God, I am looking. Ibig sabihin ng I am looking, everybody say I am looking. Because He did not find anyone. That's why He keep on seeking. Because the time that Adam and Eve, committed sin, there is no one like God in the world anymore. So God sent His Son, who is like Him. Nag-gets niyo yun? So, Jesus can pray to God and God answers him. And then God opened the heavens and spoke. The Father spoke to that very person, Jesus, and the Father speak, and many people heard. Narinig nila ang boses. This is my Son, whom am I well pleased. Hindi niya sinabing yung world ng makasalanan, kundi itong tao lang na ito. Why? Because the Father and the Son looks the same by nature and attributes and everything. Naintindihan natin? Naunawan niyo ba ako? Hello po. Very intellectual ba o natuturirete kayo? Kasi malapit na ang March. Ang March po ay, March ba pinag-celebrate ang Holy Week? April? So, time ko na doon sa ay chicken. Okay. So, dahil He love His nature that God has put in your life, sabi niya, He sent His Son. He gave His Son. Because He loved that nature and He doesn't want that nature of God. He's so holy with all the plans and all the purpose under the sun and all the blessings was in your life, and then you committed sin and then you took away all that nature of God in a sinful nature and doesn't want God na masunog lang sa impyerno ang lahat ng investment niya sa'yo. Naintindihan mo? Hindi dahil ayaw kanyang masunog, kundi ayaw niyang masunog yung nature niya na nasa iyo. Dahil yun yung kanyang image, kung sino siya. Kaya pag tumingin ka sa katabi mo. Ang gusto na makita ng Diyos, mga kapatid, gusto na makita ng Diyos sa inyo kung sino siya. Ano daw yon? Hello po. Gusto ng Diyos na makita kung sino siya sa buhay mo. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya kung sino siya sa buhay mo. Ulitin ko. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos na makita niya sa'yo kung sino siya. Hindi yung ipakita mo kung sino ka. Kasi hanggang ngayon, hindi mo alam kung sino ka. So malalaman mo lang kung sino ka kung malalaman mo at kikilalanin mo kung sino siya.
Kasi kung ano man ang meron ka, ay yung nature ng Diyos na nasa iyo. Yun yung ayaw niyang masunog sa impyerno. Hello? Ulitin ko, ayaw ng Diyos na masunog yun sa impyerno. Ayaw ng Diyos na masunog ka sa impyerno. Okay? Kasi yung world na meron ka na nilagay ng Diyos, yun yung world, naintindihan na natin? Okay? For God so loved that world in your life, He gave His Son, He sent His Son, that if, or whosoever, it becomes conditional. It becomes a law of God that if you believe, hindi pababayaan ng Diyos na masunog yun. But because you don't believe, sigurado nang masusunog yun. Eh, nasa iyo yun. Kaya anong mangyayari? Eh, di kasama ka. Kasama yun. Kahit na ginawa na ng Diyos ang lahat. Bakit? Kasi, if you will read Genesis chapter 1:26, inilagay ng Diyos sa katawang lupa ang lahat ng pagpapala na tinatawag na KOS, MOS, at sabi ito ay world, at inilagay sa kamay ng tao, ang sabi ng Diyos sa tao, bahala ka na. Nasa iyo ang susi ng lahat sa physical na katawang ito kung anuman ang gustuhin mo. Kaya sabi dito, it becomes conditional. God wants to restore it, but you have the key. Nasa iyo pa rin ang susi. Naintindihan? Nasa iyo pa rin ang kapangyarihan to choose. Kung ayaw mong masunog, or kung gusto mong masunog. Kung wala kang pakialam. Alam ko, pagbabasahin ko ito actually, it's so dramatic that God is a giver. Sabihin natin, God is a giver. God is a giver. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ng God is a giver? Explain ko po sa inyo. Yung fulfillment and satisfaction of someone whose heart, whose life, whose nature is love and giver will never be fulfilled without a receiver. Naintindihan natin? So God created a receiver para ma-express niya yung kanyang pagiging giver. And that giver is full of love. So what God has given you is yung kanyang nature. Nabasa natin, God is love. Naunawaan po natin yon. So God is a giver and He need a receiver. Eh kung kayo yung receiver, so fulfilled ang Diyos. Tama? Hello? Hello po. Kaya mabuti ang Diyos. Kasi hindi niya binago yung aspeto na yon, that yung mga receiver na ito, kung maniniwala sila ulit, kung maniniwala kayo ulit, that God loves that very nature na nilagay niya sa iyo. Sabi dito, it's so conditioned. In other versions, sabi niya, if you believe in Jesus Christ as the Son, you will not perish. Ano yung hindi mawawala sa iyo? Yung world. Ano yung hindi masusunog sa iyo na magpe-perish forever? Yung world. Naintindihan natin? Masusunog ka, kasama mo yung nature na yon. Pero ang gustong iligtas ng Diyos, actually, yung Kanya. Eh, hindi na babaguhin ng Diyos kung ano ang sinabi niya because the Word of God is perfect. So pag ang sabi ng Diyos sa'yo, nasa iyo ito, hindi niya kukunin. So mag-decide ka. You have to decide for yourself. Sabi niya, so if you believe that you are paid, you're already paid, di ba? Fully paid. Sabi niya, you will have everlasting life. Nagets natin? Hindi yun yung message ko eh. Pero I have to explain it to you. Because yung pag-ibig ng Diyos, andun yung tinatawag na nature ng kanyang pag-ibig. So, kaya kang mahalin ng Diyos kahit makasalanan ka. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pag-ibig ay ganito. So minsan hindi natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sometimes, love is a feeling.
So, if you don't feel anymore, parang hindi ko feel ngayon. Parang hindi. Wala, ano ba yung, parang wala na kaming, ano ba tawag nila? Wala na kaming spark, mga ganon. Wala na kaming spark ngayon, parang alam mo yun. So, you are speaking of your soulical area, not in your spiritual area. In your soul. Yung soul mo corrupted, makasalanan. Yung soul mo nasa katawang lupa. So, mayroon kang 5 senses at dinidiktan, ano yan? Kaya, it's a choice. So, love is a choice. Sabihin natin, love is a choice. Sabihin natin, love is a choice. So, wag niyong sisihin si God kung sino yung napangas. Napaubo tuloy ako. And ayaw ko sabihin, nabigla ako nasabi. Hello? Good choice. Ha? Choice mo yun eh. Sino mga dalaga dito? Oh, choose wisely. Dala na. Okay, dala na. Dala na. Oh. Ulitin ko po. Ang sarap mo makinig, ano? Buti na lang kayo, nakikinig kayo. Ako nagsasalita. Ang hirap magsalita kanyo. Hirap mag-isip, sarap, no? Okay, so, love is a choice. So, kung love is a choice, okay, kung love is a choice, God has given you that power of will. So, whom you ever choose to love, kung nagkamali ka dun sa choice mo, panindigan mo. Because ibinigay sa'yo ng Diyos kung ano ang susi at kanino ka pipili. Ito pa. Kasi lahat ng bagay na yan, pagbabasahin mo, nasa Bible. So love is no reason, no condition, no expectation. Naintindihan natin? Ang ganda mo, na-inlove ako sa'yo. So, i-maintain mo yung kagandahan mo kasi pag naging 80 years old ka na, maglalaho na yung reason niya kung bakit kanya pinili. Parang sa iyo nakatingin si Sir. Hindi, doon ako nakatingin. Kasi naka-race eh. Naintindihan natin? Kaya minsan, pag nag-uusap ko, alam mo, ang sarap pakinggan na sinabi mo sa akin, parang natutunaw ako, alam mo. Nung sabihin mo, mahal mo ako kasi sinabi mo sa akin kung ano yung nakita mo sa nakikinig ako. Parang heaven on earth. Hello? So, kung yun ka, delikado siya. Okay? Kung yun ka, delikado siya kasi kailangan mong i-maintain kung ano yung nagustuhan niya sa'yo dahil yun yung naging reason niya. So, ang tunay na pag-ibig, kung iibig ka, hindi dahil may emotion ka sa kanya, kundi choice mo siya. Kaya kung choice mo siya, dapat wala kang rason. Dahil lahat ng magiging reason mo ay magiging kondisyon. Naintindihan? Naintindihan natin? So, nagiging kondisyon yon sa part niya na i-maintain niya yung kagandahan niya, yung alam niyo yon, yung, nanganak siya ng 5. Wala na, hindi mo na. Ang hirap i-maintain, kawawa naman. Diba? Kawawa naman na. Alam mo, kasi nung hinahabol kita noon, kasi alam mo, naku, doon ako na-inlove sa'yo. Anong ginawa mo? Pinabayaan mo naman, di ka naman na nag-asikaso. So, ibig sabihin na wala na yung anong reason. Kaya nagiging kondisyon. Kaya itong asawa mo ngayon, araw-araw siya nagja-jogging. Hindi na siya kumakain. Minsan nagkakasakit na siya. Dahil sa kondisyon mo. Bakit? Nakita niya na mataas ang expectation mo sa kanya. Naintindihan natin?
Ulitin ko. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Kung ang Diyos, balik tayo sa Diyos. Okay? At inibig ka niya, through His emotion, tayo pupunta ng impyerno. Naintindihan? Kasi based on His feeling, nasaktan siyang masyado. Ito ang fear. At saka unfair. Unfair, tsaka fair. Okay? Unfair sa Diyos. Pupunta ka sa langit. Hello? Tao, pupunta ka sa langit. Unfair sa Diyos. Dahil lahat ng tao nagkasala. Ang fair sa Diyos, hindi unfair, ang tinatawag na tama lang sa Diyos or fair sa Diyos, lahat ng makasalanan ay dapat sa condemnation at sa impyerno. Yun yung fair. Sa harapan ng mabuti, banal, matuwid na Diyos. Unfair sa Diyos na pupunta ka sa langit. Pastor, pupunta ka sa langit. Unfair sa Diyos yun. Pupunta ko sa langit. Di ba? Kaya magpapasalamat ka sa Diyos ngayon. Dahil nakita mo unfair na tatanggapin ka ng Diyos. Because God so loved the world so much in your life and you choose Him, even though it's unfair to Him, He give you everlasting life. Amen. Because you believe. Naunawaan niyo yun? Naunawaan niyo po yun? Hello? So, lahat po ng, sandali lang, lahat po ng nanonood sa ating YouTube, isa pong tawag dito, malaking message na makilala natin yung pagiging Diyos ng Diyos, that God who is love, who can give love, is not because of His emotion, of His reason, but it is His nature. So He can love you because of Him, not because of you. Okay? Naintindihan natin? Walang meron ka na kayang yakapin ng Diyos. Hello? Niyayakap ka ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. Meron siyang something na hindi mo maintindihan pero kaya kanyang tanggapin. And that's the kind of love na tinatawag na agape na kayang magpatawad. Ano daw ang kayang magpatawad? Yung agape. This is the only materials na pwede mong gamitin para yakapin mo ang mga nagkamali at nagkasala sa'yo. Aside from that, yung ibang pag-ibig, katulad ng Phileo, Eros, Sterago, yung brotherly love, yung erotic love, or sexual love, or friendship love, or Sterago, or familial love, or love sa pamilya, hindi yun materials para pwede kang yumakap. Dahil lahat ng ginawa sa'yo na masama, sasabihin ko sa'yo, hanggang sa huling hantungan ng iyong buhay, hindi mo siya makakalimutan. Ulitin ko, makinig kayo mabuti. Huwag kayong maniwala na forgetting is forgiving. Hindi totoo yun that you have forgotten kung ano yung ginawa sa'yo. Maybe yung emotion, yung impact nito, pero alam mo pa rin kung ano yung ginawa sa'yo. Hindi mo na siya napifeel. Yung impact, hindi ka na nagkakaroon ng wala na siyang impact sa'yo. Pero hindi mo siya nakalimutan. Tama, mali? Kaya ang sabi ng Diyos, pag sinabi niyang huwag mong gagawin, sumunod ka dito, kasi ayaw niya na mangyari sa'yo ang masasamang bagay, kasi hindi mo makakalimutan. Kaya nagbigay siya ng rules and principle, thou shall not, thou shall not, thou shall not, thou shall not, kasi alam niya na kapag ginawa mo yon hanggang sa huling hantungan, ginawa mo siya, na gumawa ka ng masama, even though hindi mo na nafe-feel yun, hindi mo siya makakalimutan hanggang sa huling hininga. At ayaw ng Diyos na mag-suffer ka doon. Bakit? Ito ay multo sa'yo hanggang sa huling hininga. Kaya siya nagbibigay ng utos. Naintindihan niyo ba yon? Kaya ang gusto niya, mamuhay ka ng banal. Mamuhay ka ng pagsunod. Mamuhay ka ng makadiyos. Para ang lahat ng mariremember mo, pag uli mong hantungan ay makadiyos, para pagdating mo sa langit, di ba, walang humahabol sa'yo. Wala kang multo.
Naintindihan natin yung principle po. Ulitin ko po, nasaan na ba tayo? So the only materials na pwedeng mong gamitin sa sanlibutan ito ay yung materials na galing sa Diyos. Ano yung materials na ito? Itong materials na ito yung kayang mag-embrace kahit na ginawan ka ng masama. Yung agape love. Ano yung agape love? Yung world, tumingin kayo, balik po ako. Yung world, yung nature ng Diyos ng pag-ibig, ibinigay niya sa inyo yun, yung pag-ibig na yun. Yung pag-ibig na yun na in-input niya sa inyo, posible po yun na maranasan nyo kung ano ang meron ang Diyos. So, ibig sabihin, mararanasan mo lang yun pag nasa iyo yung Espiritu ng Diyos. Pag bumalik yung Espiritu, mararanasan, kaya mong magpatawad, kaya mong mag-embrace, kaya mong hindi tumingin ng masama sa masama. Bagkos tumingin ka ng mabuti dahil doon sa pag-ibig na yun na meron ka. Meron ka nun, kapatid. Kailangan lang i-born again. Naintindihan ninyo? Kailangan lang siyang muling mag-rise up, magkaroon ng buhay itong nature na to na meron ka sa Diyos. Hello po. Naunawaan niyo po ako. So, yung agape love, the only divine love that only God can give, wala nang makakapagbigay sa iyo. Yung love na yan has no reason, no condition, no expectation. Ulitin ko. Yung agape love has no reason. God has no reason. Bakit kanya inibig? Hello? Kung may reason siya, napakalaki ng reason niya sa'yo. Kung bakit ako at kayo hindi mamahalin ng Diyos. Kung may rason. Naintindihan natin? Hello po. Kaya wala siyang reason, kaya wala siyang condition. Pero, dahil ibinigay sa'yo ang will to love Him, hindi siya nag-expect, kaya binigay niya na lang na whosoever. Kaya ang ginawa niya, if. So, ang ginawa niya na para makita mo at ikaw mismo ang mag-decide, bakit? Ibinigay sa'yo yung susi. Huwag niyong kalimutan, ibinigay sa inyo yung susi ng pagpili. Hello, hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi kayo pipilitin ng Diyos kung iibigin mo siya o hindi. Ang ginawa niya, i-display niya sa cross kung ano ang pag-ibig kasi hindi mo naunawaan kung ano ang pag-ibig. In case na maunawaan mo, ano kaya ang magiging kondisyon ng heart mo? Ano ang magiging response ng heart mo? That's why the word if or whosoever, even though it's a conditional word, God had never give you that condition. Gusto lang niya na, anak, ito ka talaga. Ano kaya ang magiging reaction mo pag nakita mo yung totoong pag-ibig niya sa'yo? Naunawaan po natin. Willing ba kayo na isurrender yung time? Balik tayo sa time. When God has given you birth and God has given you 500 years to live, 500 years, anong itsura mo na? Kawayso na. Nandito na yung mata mo. Okay, kawawa ka na. Okay. So, buti na lang, wala nang 100 years. Kaya, di ba, praise be to God, di ka na magwa 100 years. Di mo na mararanasan ang hirap sa sanlibutan. Sa mga born again, yun yung kanilang kaisipan. Sa mga hindi pa born again, ayaw nilang mamatay. O di, magbayad ka ng maraming utang. Trabaho ka ng matagal. Mag-suffer ka sa mga pagbubuli sa'yo. Gusto mo pala yan eh. Hello? Hindi ka dinisign ng Diyos sa ganung aspeto. That's why God has promised us a place with no tears. Hello? Wala nang pag-iyak. Everything we are already in, kukomfortin tayo ng Diyos na matagal nagsuffer sa libutan. And He said even that He had given us a new heaven and new earth. Ano bang iniisip mo? Gusto mo yung old heaven, old earth? Na ngayon sa Pilipinas, binibili ang kidney? Or wala marami nang nagdadialysis? Hello? Gusto mo ba yon na pati ikaw, nakakaranas ka ng ganong kahirapan? Di ba? Naintindihan natin? Hello po. Hindi ko sinasabing magbigti na kayo. Hindi po ganon. Ibalik nyo yung panahon sa Diyos. Okay. Okay na po? Naintindihan po natin. So, ulitin ko po bago po tayo mag-pray. Yung pag-ibig ng Diyos, ay yun siya talaga. Kaya kahit anong gawin niya sa paglikha ng sanlibutan, dahil pag-ibig siya, kaya nang nilikha niya ay gawa sa pag-ibig. Naintindihan niyo ba ako? Kaya nung likhain niya ang mga ibon, gawa sa pag-ibig. Mga isda sa dagat, mga puno, mga bituin sa langit,
ay nilikha niya dahil sa nature niya ng kanyang pag-ibig. Yan in-express niya. Okay? Pero nung likhain ka niya, mula ka sa espiritu ng pag-ibig. Hello? Ikaw mismo yung expression ng pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, ikaw yung expression ng Diyos na tinatawag na pag-ibig. Kaya kapag bumabalik ka ng mayroong pagsamba sa Diyos, grabe yung tuwa ng Diyos sa'yo. Nakikita niya yung pag-ibig bumabalik sa Kanya. Naintindihan niyo po ako? Kaya muli, Saigo, ano man yung kinakatakutan mo dun sa first word ko, hindi katakutan mo. Wala magagawa dun. Yun ang gusto mo eh. Pero sasabihin ko lang sa'yo, kung kakatakutan mo pa rin siya hanggang ngayon at hindi ang Diyos, ibig sabihin, sasambahin mo yon at hindi ang Diyos ang sasambahin mo. Dahil lahat ng sinasamba mo ay expression ng iyong pag-ibig. So matakot tayo sa Diyos, sumamba tayo sa Diyos. Ne? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Aming Ama, alam po namin kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig. At unti-unti naming nakikita, naunawaan, Ama, kung paano mo kami niyakap sa kabila ng aming buhay. Ngayon namin lalong binibigyan ng puna kung anong halaga kami sa iyong harapan. Marami pong salamat at hindi ka nagbago ng iyong pagtingin. Kaya muli, ang mensaheng ito, Panginoon, sa lahat ng mga umuunawa at nakarinig, ay binibigyan namin ng layang banal na espiritu na huwag nakawin ito ng kaaway. Bagkos, ito ay maging isang buto ng pananampalataya upang sa pagdating ng panahon, ikaw ay mabigyan ng kasiyahan sa mga bunga nito sa pagbabago ng aming buhay. Muli, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.